So good morning mga ka-Jersey in Canada. Ngayon nga ay Friday morning at doon tayo pupunta o doon tayo didiretso sa bago naming opisina. So kahapon nag-start na kami maglipat ng mga gamit namin at ayun, yung mga movers na hinay ng company nandoon at naantay na tayo doon sa bagong opisina. So tara mga guys, papakita ko sa inyo kung gaano kalayo or saan nga ba kami lilipat. Lilipatan namin o yung bagong office namin ay mga 10 minutes drive or 10 minutes away lang dito sa luma naming opisina. So dito nga sa kaliwa ay andyan yung aming dating office o yung aming yan, Techwood. Yan yung aming lumang office. At ngayon ay pupunta tayo dun sa bago nating opisina. So ayun yung mga dinidesign namin mga residential houses dito sa Calgary mga guys. Gaganda, di ba? Sa Pilipinas siya, nako, milyon ng presyo ng bawat isang unit. Tawag dito ay townhomes, townhouse, duplex. Tapos yung building na yan ay parang condo or multi-family building. So ganyan karaniwan yung ating mga dinidesign sa company. So welcome dito sa ating bagong workstation. Actually kasi kahapon nag-start na kami maglipat galing dun sa lumang office namin papunta dito sa bago. At ayun nga, andito tayo. Bali half day lang kami ngayon kasi nga yung buong morning namin ay magse-setup kami dito sa aming bagong opisina. Yeah. Reproduce them all. Yeah. They can do that. I was thinking the same thing. I was thinking the same thing. It was even like, oh, I know when I'll lose one. So I put it in the middle of the notebook. It's for a brand new notebook. The entire box disappeared. So ito nga itsura ng ating workstation. Halos patapos na rin yung IT na mag-setup. So meron tayo ito yung pinaka-importante, yung nalilift na computer table. Kasi hindi maganda para dito na nagtatrabaho ka ng 8 hours na nakaupo. So minsan kailangan mo din talaga tumayo. So ayun, kaya meron tayong ganito. Medyo maikli lang yung mga cable natin kasi yung ating cubicle sinagad sa wall, nandun yung outlet. So kailangan yung tower natin nakapatong na lang sa table. So yan lang, yan yung ating bagong workstation. Natapos na nga yung pagsa-setup ng IT namin dito sa system natin. So looks everything okay naman. Yung nga lang kailangan nating i-test run kung gumagana nang maayos yung server natin para kung mayroong konting issue habang nandito pa yung mga IT natin masabihan natin sila. Pero so far so good naman. So okay itong bagong location namin. Medyo yun nga lang di kami magkakausap-usap dito dahil yung distance ng bawat cubicle medyo malalayo. Tapos medyo private kasi matataas yung cubicle, which is good kasi kapag ganitong mga design or mga ganitong project kailangan namin nung focus, concentrate para matapos yung aming ginagawa. So yun, may ng band-aid dito guys. Kasi kahapon nung pagtanggal ko ng mga monitors dun sa dating computer brackets, biglang bumitaw yung screw. Tapos pumitik yung plate ng ating brackets. Buti na lang dito sa gilid ng ilong, hindi sa mata, hindi sa bibig nagkataon yun, malamang may tahi yung dipan natin labi. So yan, paano guys, magtatrabaho muna, magte-test run tayo at see you na lang mamaya. So, welcome back mga ka-Jersey in Canada. Siguro naninibago kayo, medyo iba yung nasa background natin at wala tayo sa Carbon Park, yung park na madalas natin puntahan kapag Friday. Well, andito tayo ngayon sa isa pang park na malapit dito sa bahay. Ito yung Elliston Park. Kasi yun nga, naglipat kami sa bagong opisina kanina. At siguro yun, natapos kami ng 10 o'clock at maaga kami pinauwi nung boss namin actually. Kasi nga, wala rin naman kaming gagawin. Natapos nga namin i-set up at i-test yung mga computers namin, yun, good to go na.
Isa pa kasi sa Monday, civic holiday dito, so long weekend. So yun nga, para magkaroon kami ng mas mahabang oras sa pamilya namin, sa sarili namin, at yung ibang gusto mag-camping, mahaba yung oras nila. So ayun, andito tayo sa pinakamataas na parte nitong Elliston Park, kaya medyo nakakahingal. So ayun nga yung overlooking pag nandito ka nakatayo. So first time ko din dito, si Mrs. hindi pa siya nakakapasok dito sa loob ng Elliston Park. So makikita nyo dito, yan yung lake. Medyo, kaya nakaka-presko eh. Yung amoy nung tubig ng lake, sarap sa ilong. Tapos ayun yung mga townhouse condominium. Sa likod niyan, malapit na yung bahay namin, siguro mga 5 minutes walk. Tapos doon tayo pumesto sa may children's park, may mga benches doon. Doon tayo umupo para masarap yung ating kwentuhan. So ayan, ganda rin pala dito sa loob ng Elliston Park. So actually kaya dito ako dumiretso, yun nga, maaga tayong umuwi ngayon. Mamaya pa ilabas ni Mrs. 6 o'clock pa. So yun, ito yung magandang lugar saan tayo pwede mag-vlog. Total di pa ako nakakarating dito sa loob nito. So yan, dyan tayo galing Ka-Deers, Canada. Pababa ngayon tayo. Yung mga bata, lalaro sila. So dito sa other side, meron din siyang lake. Yan. Siguro half nitong park composes ng lake. Kaya yun, presko, sarap ng hangin. Kahit ganito katirik yung araw, hindi mo mararamdaman yung init kasi gawa nga nitong may nakikita tayong tubig. So ito yung mga benches, upo tayo dyan dun sa medyo malilim. So ito nga yung kabuuan ng lake. Paikot lang to halos mga Ka-Deers in Canada. So yun nga, halos kalahati nitong lake. Then itong park composes ng lake. Kaya kahit ganito kainit, medyo presko pa din kasi nga may nakikita tayong body of water. Dito sana masarap pumesto sa platform, kaya lang masyado tayong bilad sa init. So hanap tayo dito na medyo malilim at dito na lang tayo mukha. And for today's vlog mga Ka-Deers in Canada, ay pag-usapan naman natin kung bakit nga ba masarap magtrabaho dito sa Canada, or bakit sa sarili ko nasabi ko na masarap magtrabaho dito sa Canada. Syempre bago natin ituloy itong vlog natin, gusto ko muna magpasalamat dun sa mga subscribers natin at patuloy pa rin nagsasubscribe dito sa ating munting channel. Yun, maraming salamat sa inyo at isang malaking shoutout sa inyong lahat. At din sa bago at napadaan lang dito sa ating channel, gayon din maraming salamat sa inyo at sana patuloy nyo i-like, share at subscribe tong ating channel. Syempre paki-hit na rin yung notification bell para kapag may upload tayo na mga ganitong video, ma-notify kayo ni YouTube. So ayun nga, bakit ba masarap magtrabaho dito sa Canada? Sa isang katulad ko mga guys na almost 6 years na rin dito sa Canada, 2 years naging international student, and the rest ay puro nag-start na tayo magtrabaho. Naka-3 company na rin ako since then. Walang regrets mga Ka-Deers in Canada. Naging masaya tayo sa 3 company na yon kasi ito yung mga dahilan na napansin ko kung bakit nag-e-enjoy ako na magtrabaho dito sa Canada. So number 1, walang discrimination pagdating sa trabaho dito. Unahin natin sa pag-a-apply pa lang. Sa pag-a-apply nyo ng trabaho dito sa Canada, yung ginagamit nating resume o yung CV natin, di kami naglalagay dito ng aming mga pictures, anything na related personally or magdi-describe sa iyo physically, hindi na nire-required ilagay doon sa resume, like yung litrato, yung picture natin, di ba? Sa Pilipinas usually may mabibili pa tayo niyan sa mga tindahan. Biodata tawag doon naalala ko nung first time ko maghanap ng trabaho sa Pilipinas, or naghanap ako ng part-time noon na nag-aaral pa ako ng college. Kasi uso nun yung working student. So bibili lang ako ng biodata sa tindahan. May nakalagay doon talaga 2x2 picture. Tapos white background. May mga ganun So dito sa Canada, never kang maglalagay nun. Or kahit nung nag-aaral ako sa SAIT, yung isang subject namin na technical writing,
kung saan tinuturo sa amin yung tamang format ng Canadian resume. So wala talagang picture na ilalagay. Tapos hindi mo rin kailangan ilagay dito yung age mo, gender, ano pa ba? Address, home address. So yun, hindi na yun kailangan ilagay dito. So doon pa lang nalalaman mo or mararamdaman mo na walang papaboran talaga yung employer kung saan ka nag-a-apply ng trabaho. Unlike sa Pilipinas, syempre hindi ko to ginagawa as a comparison. Parang ito yung way ko para ma-describe ko kung bakit ko nasabi na walang discrimination. So sa Pilipinas nga, di ba, syempre pagka yung resume mo or CV mo ay may picture, doon pa lang makikita na kung ang tawag dito, may pleasing personality. Actually, kahit hindi na ano yun sa job sa job requirements pa lang sa Pilipinas, nandun na yung mga requirements. Unang-una with pleasing personality. Tapos yung height mo, may required na height. Tapos number 1, isa pang medyo nakakabahala doon yung edad mo. So syempre kapag may edad ka na baka wala ka ng pag-asang matanggap. So dito, never mo talagang may mention yung edad mo dun sa resume mo. So yun yung mga napansin ko dito pagdating sa application na wala silang discrimination. Magkikita na lang kayo or makikilala ka na lang talaga ng employer mo kapag ka nag face-to-face interview na kayo. So ayun nga, pagka natanggap ka na, after mo mag-apply, natanggap ka sa trabaho mo, wala rin discrimination dito pagdating sa opisina o sa trabaho mo, sa actual job environment mo. Akala ko kasi nung pagdating ko dito, lalo na nung international student pa lang ako, syempre may edad na tayo nung napunta tayo dito sa Canada at nag-start mag-aral. Iniisip ko noon parang mag-aaral ako tapos mga kaklase ko mga bata. So parang baka bullying tayo or i-discriminate tayo, pero nagkamali ako. Hindi pala ganun dito, hindi pala ganun yung mga Canadian. So na-appreciate nila ako, nagkaroon ako ng mga mas batang kaibigan na alam mo talaga na transparent sa'yo, yung hindi ka pinaplastic or whatsoever, kung ano man term ang maganda itawag doon. At ito na nga, nung nagtatrabaho, mas tumindi pa yung parang anxiety. Kasi syempre iniisip mo rin na baka sa edad ko na to, ako lang yung pinakamatanda doon sa trabaho. Especially sa nagtatrabaho ka sa corporate or sa office setting. Syempre, di ba? Karaniwan, nasanay kasi tayo sa Pilipinas na mga mas bata, di ba? Yung mga katrabaho mo. Tsaka nung nasa Pilipinas ako, nagkaroon din kasi ako ng hindi magandang experience pagdating sa ganyan. Though hindi nangyari sa akin yun personally, pero na-witness ko. So, yun, nakatatak yun sa isip ko. Hanggang ngayon. Kaya nga nung natanggap tayo dito o sa mga naunang company natin dito sa Canada, yun yung isang wini-worry ko, yung baka tayo yung pinakamatanda tapos mailang sa atin yung mga katrabaho natin kasi nga may edad na tayo. Well, hindi pala. So nakita nyo nga, ito pakita ko sa inyo yung maliit na cliff. Please. Not computer. No, not in the computer. Okay. Okay. Ng video kung saan meron ako mga katrabaho na mas may edad pa sa akin. Siguro mga 4 sila, 2 lang yung nandun na nasa video. Ayun, walang ilangan, kumbaga pantay-pantay ang tingin nila sa'yo. Sa bata man, matanda, isa lang ang tingin nila sa inyo. Kaya yun, kaya masarap magtrabaho, kaya nai-enjoy mo, di ka naiilang, free ka magtanong, especially sa edad ko na dapat ako yung nagtuturo pero hindi, tuturuan ka ng mas bata sa'yo kasi sila yung mas nakakaalam ng software o kung ano man yung tungkol doon sa company. So hindi nila pararamdam sa iyo na parang matanda ka na or may edad ka na, dapat hindi ka na dito. Walang ganun dito sa Canada or dito sa company namin. So yun nga, isang patunay yon na dito sa Canada walang pinipili lalo na sa edad, sa estado mo sa buhay, bata, matanda. As long as na kaya mong gawin yung trabaho na nire-required nila sa job description, as long as may experience ka para magawa mo yung trabaho na yon, kahit ano pang edad mo, hanggat kaya mo, walang problema sa mga Canadian employer. Isa pa nga sa napansin ko dito sa Canada na wala akong makitang discrimination is yung pagdating sa type ng trabaho mo o yung klase ng trabaho mo dito.
So magmula yan sa pinakamataas na posisyon sa isang kumpanya hanggang sa pinakamababa, like yung cleaner, mga butcher, or sa ano ka man, sa Tim Hortons ka man, hanggang sa may-ari ka ng company. Yung mismo nga may-ari ng company, nagtatrabaho yan na mas mababang level eh. Kaya yung mga may-ari ng kumpanya dito, kaya niyang humawak ng map, kaya humawak ng mga cleaning materials yan. Anything na, alam mo yun, may i-adjust nila yung sarili nila para maipapil para sa'yo na hindi ka nila dinidiscriminate or wala silang tinitignan na posisyon gagawin nila. So isa yun sa pinakamaganda at nagustuhan ko dito sa Canada. Siguro kung nasa Bahrain pa kami, tapos hindi kami nakarating dito sa Canada, isa sa iisipin ko yung paano kami makasurvive sa Pilipinas. Kasi syempre wala kaming fallback eh. Kumbaga nasa Middle East kami, ang option talaga namin pag natapos na yung kontrata namin or umuwi na kami ng Pilipinas dahil retired na kami. Yung syempre, yung ipon mo mauubos mo rin yan, gaano man kalaki yung ipon mo, mauubos yan eh. So kailangan mong humanap ng source of income mo sa Pilipinas. So doon syempre sa atin sa Pilipinas, kapag may edad ka na or siguro pag nasa late 40s, 50s ka na, wala nang tatanggap talaga sa iyo sa trabaho eh. Kumbaga, ang isang pag-asa mo na lang is yung magtayo ka ng business. Unlike dito sa Canada, kahit nasa 40, 50, 60 at kaya mo pa talaga magtrabaho, sigurado ko makakahanap at may tatanggap pa rin sa iyo sa kumpanya. Yun nga, nabanggit ko kanina, hanggat kaya mong gampanan yung role na hinahanap nila para sa posisyon na yun, walang magiging issue sa'yo. So yun, pangalawa sa dahilan kung bakit masarap magtrabaho dito sa Canada is yung kadalasan or sinasabi ng nakakarami na life-work balance dito sa Canada. Actually, isa ako sa patunay or isa ako sa buhay na patunay na totoo talaga yung salita na yon. Yung example nga niyan is yung nangyari sa amin kanina sa opisina. Pagkatapos nga namin maglipat doon sa bago naming opisina, nagbigay ng instruction yung boss namin na kapag na-set up nyo na or natapos nyo na i-testing yung mga computers nyo, pwede na kayong umuwi. At yung natitirang yung oras ay ibigay nyo sa sarili nyo, sa pamilya nyo, go camping. Kasi nga, civic holiday dito sa Monday. So, alam niyo naman, summer. Maikli na lang yung summer namin ngayon. Parang isang buwan na lang natitira. So, ayun, gustong ibigay nung boss namin yung mga oras na yon para mag-enjoy. At ayun nga yung nangyari, kaya andito tayo sa park at nagbablog, maaga kasi tayong umuwi. So yun yung sinasabi ko, dito sa Canada, hindi lang puro trabaho. Siyempre ayaw ng mga Canadian employer dito na nai-stress yung empleyado nila. Hanggat maaari, papasok ka the next day, fresh ka pa din, hindi ka mentally disturbed or kung ano man yung, or haggard na tinatawag. Alam nyo sa Bahrain kasi, okay magtrabaho sa Middle East, wala akong masabi, pero the way na kung paano yung trabaho doon ibang-iba talaga dito. Especially may company phone ako sa Middle East. Yung company phone ko na yon, kapag inisyo sa akin yon, matic na yon or automatic yon, any time of the day, walang pinipiling oras yan, tatawag yung aking boss, kahit ano pa yan, this oras ng gabi. Actually, di ko naman kasi masisisi kasi nga yung last company ko sa Middle East retail company. So mostly ng trabaho namin as project manager doon, gabi yung trabaho namin sa loob ng mall. So usually antayin pa namin magsara yung mall ng alas 11 ng gabi bago magsimula yung trabaho namin. Nga lang kasi nagtatrabaho ka na the whole day, nagtatrabaho ka pa rin late at night. So parang wala ka ng pahinga talaga. At kailangan at obligasyon mo sagutin yung tawag nila kasi the next day kapag di mo nasagot yun, sigurado papatawag ka sa opisina at questionin ka bakit. Ayun, binigyan ka ng company phone pero hindi mo masagot-sagot yung mga tawag. Isa yun sa medyo hindi ko gusto ng mga panahon na yun nung nasa Bahrain tayo. Pero dito, syempre, may mga company dito na nag-i-issue ng company phone. Pero yung company phone na yun, gagamitin mo lang yun during the working hours mo na between kung 8 to 4 ang trabaho mo, doon mo lang gagamitin yun.
Number 3 sa mga dahilan kung bakit masarap magtrabaho dito sa Canada. Ito na yung last mga ka-Jeers in Canada. So dito sa Canada, mabubusog ka talaga sa training, certification at walang katapusang aral na libre. Sagot ng employer mo yon. Actually, yung huling company ko bago to, naka-ilang certification ako doon. Kasi nga, nakikipag-engage yung company namin sa Canadian government sa mga training. So kami, parang wala namang ano yun, hindi naman yung persahan, hindi yun parang ano yun, nasa yun compulsory. Kumbaga, mga short courses lang. Yung nakaraan, estimation course yung kinuha ko. Parang 3 weeks lang yung itinagal nun. Actually, yun yung pinakamahaba. Pero, syempre, depende sa yan. Dahil nga online, hawak mo yung oras mo. Kung gusto mo siyang tapusin ng mas maaga, mas mainam. So, after nga ng course, natapos din sa akin ng 1 week lang. Kasi, syempre, marami naman tayong oras pag umuwi sa bahay. So, after kong matapos yun, naka-receive pa ako ng cash from the government. Parang $250 Canadian dollars. So, nakapag aral ka na ng libre galing sa government ng Canada, meron ka pang cash incentive. So, di ba? Parang di ka na talaga talo ron, panalo. So, may mga sumunod pa yon na short courses na makakatulong para mag-upgrade ka sa sarili mo. Kasi yung mga certificate na yon, magigamit mo yon kapag mag-apply ka ng ibang trabaho, madadagdag, magbuboost yung credentials mo. Ganun yung dito, ganun yung sistema. So lahat ng training na yon, kagaya nga ng sinabi ko, company, kadalasan employer mo yung mag-a-arrange nun para sa'yo. Tatanungin ka naman nila kung ano yung mga gusto mo. Lalo na pag dumating yung yung parang evaluation mo or yung assessment mo after 3 months, quarterly or end of the year. Yung may tinatawag kasi sa company na parang assessment. So tatanong nila kung saan mo gusto mag-improve. So pag may sinabi ka na gusto kong mag-aral ng ganito, agad-agad yon pag nakita nila na sige, pondohan natin. Mamumuhunan talaga sila sa para sa iyo, para sa career mo. Kasi gusto kanilang tulungan. Gusto kanilang i-uplift para mag-benefit sa iyo, magbe-benefit din sa company. So hindi sila madamot sa mga ganung bagay. Pero syempre, kung sa Pilipinas yun, hindi naman sa nagkukumpara uli, parang bibihira or parang di mangyayari, malayong mangyayari sa sarili natin yun. Kasi syempre, nakakapasok sa mga gandang company na nag-i-invest sa employer nila para ipadala sa training, bibihira. Maliban na lang talaga kung meron ka malakas na kapit sa kumpanya na yon at ipinasok ka, sigurado yun. Magagawa mo yung mga ganong libreng training. Pero kung sa sarili mo lang, sariling effort mo yung pag-a-apply, parang I doubt it na makapasok ka sa magandang company. So ayun nga, doon natatapos yung mga dahilan or 3 dahilan kung bakit masarap or bakit nasabi ko na masarap magtrabaho dito sa Canada. So paano mga ka-Jeers in Canada, ako'y uuwi muna at magpapahinga. Siyempre mamaya susunod tayo kay Mrs. At see you na lang uli sa susunod nating vlogs. God bless and yun, happy weekend everyone.